Isang mapagpalang araw sa inyo mga katiits. Andito naman po ang inyong katiits, Katiits Al. Ang ating pag-aralan ngayon mga katiits ay isang layering ng soil. Importante ito mga katiits kasi ito ay nakakatulong kung anong klaseng lupa na itong iyong lalo sa mga digging operational yung sa paghukay nyo. Okay. So mayroong limang klaseng lupa mga katiits ang inyong masusumpungan sa paghukay for retrieval ng items kung saan naroon po yung inyong target. So ito mga katiits, pag-usapan po natin yung limang layering ng soil upang malaman natin upang malaman nyo kung anong klaseng lupa, anong klaseng soil yung nagkasunod-sunod na hanggang sa doon sa kung saan yung possible items na nakalagak. Kasi mga katiits, mayroong mga malalim talaga mga katiits na pagka tago ng mga lalo na yung mga bunker sa mga katiis, mga big deposit mga katiis ay hindi basta-basta mga katiis yan na nasa mababaw lamang yung kanyang pagkahukay, pagtago ng ganyang malalaking deposit mga katiis. So dito mga katiis ay kung kayo ay naghuhukay, makakasumpong kayo ng iba't ibang klaseng kulay ng lupa. Yun nga pinamagatan ko rito yung layering, pagkasunod-sunod ng lupa, kung ano yung klaseng lupa na matatagpuan nyo habang kayo ay naghuhukay. Going down doon sa target nyo mga katiits. So, itong paghuhukay mga katiits ay dapat may mga palatandaan na saan na babanda yung kanyang naabot na lupa at anong klaseng lupa na yung na-reach nyo habang kayo naghuhukay mga katiits. So ito mga katiits ay isang request lang mga katiits na pabot sa akin mensahe na kung pwedeng ako'y mag-upload regarding sa layering ng soil mga katiits. Kasi importante po ito yung mga katiits kung gaano na kalalim, anong klaseng lupa na yung kanilang naabot habang ito yung naghuhukay mga katiits. So ito mga katiits ay talagang importante ito mga katiits. Yung mga tinatawag nilang iba't ibang klaseng lupa na makikita habang ito'y naghuhukay po yung ating mga kasamahang katiits. So, kailangan po inyong malalaman kung gaano nakalalim, kung anong klaseng lupa o soil na napapaloob mga katiits. So, ito yung mga katiits, yun yung limang layering. Yung una ay tinatawag na organic yung bandang topsoil mga katiits. Yung pangalawa ay yung organic yung una, yung medyo malambot. Pangalawa yung topsoil mga katiits na medyo medyo may pagka light brown. Pangatlo mga katiits ay yung subsoil, yung medyo na siya mga katiits, medyo may mga mineral particles na siya. Yung pang-apat mga katiits, yung tinatawag nila na parental materials mga katiits, yun yung partially altered na siya mga katiits. Yun yung panglima, yung bedrock, yung kung saan doon posibleng linalagay na sa ilalim yung mga big deposit o mga bunker deposit mga katiits. So yun yung mga katiits, yung limang layering from organic, yung pinakataas, then yung topsoil, then yung subsoil mga katiits, pangatlo, yung parental material, katiits yung yung mga
Yung sa subsoil yung accumulation of clay na transported galing sa ibabaw yan, pati galing sa ibabaw yung ano na yan. Okay, yung para yung bedrock kung saan yun na yung pinakahuli na madalas doon na tinatago yung mga big bunker, mga big deposit mga ka-TH. Okay mga ka-TH, yan yung pong aking pinapakita sa inyo kung anong klase o saan na po banda yung naabot ng inyong hukay at anong klase na yung lupa na inyong nakikita habang kayo yung naghuhukay. So, sa mga ka-TH, yung mga pinaalala ko lang mga ka-TH, yung mga Japanese, yung mga sinasabing big deposit, mga bunker deposit mga ka-TH, ay nandyan na po yung may mga bomb trap na yan mga ka-TH. So, yan yung isa sa bantayan nyo. May mga signs yan mga ka-TH. May mga water trap yan mga ka-TH na inyong pwedeng masumpungan dahil nga hindi basta-basta mga ka-TH yung mga big deposit, yung mga bunker deposit na matuntun agad mga ka-TH sa mga ibang tao mga ka-TH. So, nandyan yung talagang matinding ano nila, yung mga trap na linalagay. May mga bomb trap, may mga water trap, o kung ano pang mga trap na linalagay nila na hindi lang ma-reach o hindi lang makita o maabot yung kanilang tinatagong big deposit o tinatag ng bunker deposit. So, malakihan na yung mga ka-TH na talagang minsan ang ginagamit yan mga ka-TH sa paghukay ay backhoe na. So, hindi basta-basta pala-palahin lang yan dahil yan ay malaking area, malaking espasyo ang ginagawa nila noon habang linalagay nila yung kanilang mga gold bars, halimbawa, mga ka-TH. So, hindi ganun dali na basta na lang nila hinukay ng mga ilang meter, mga ilang metro ang lalim. So, mayroong mga ano yan mga ka-TH, may mga, sabi nga, may layering, may mga sistema sila upang maitago talaga nila ng husto yan sa pinakamalalim. So, yun yung napapansin nyo, yung 5 layering soil na napapansin nyo sa illustration ko. Yung 5 yan ay pwede nyo makikita habang kayo ay naghuhukay ng target area o kung saan mayroon kayong halimbawa mapa o mayroon kayong mga big deposit o mga bunker deposit na inyong na inyong natuntun doon mga ka-TH. So mga ka-TH, ganito po yan. Sabi ko nga, andyan po yung sistema sa kanilang paghuhukay. So, hindi basta-basta lang mga ka-TH na hinuhukay lamang yung lupa na walang sistema. So, mayroong madalas sa mga ka-TH, yun yung padiretso yan. Yun yung aking illustration, guhit na padiretso lang ang lupa. Delikado yan mga ka-TH kasi yan. Pwede yan, sa erosion, pwede yan mag-landslide. Pwede yan bumagsak yung lupa dahil tuwid. So, paano ngayon ibaba yung items kung ganyan yung hukay nila? So, mayroon siyang sistema, mayroong silang ginawa upang paano mailagay yung mga gold bars na padandahan na walang maluwag, kumilos, madaling maibaba ng maayos. So, yan mga ka-TH, mayroon silang ginagawa na stair style, mga stair baba, at biyan maluwag ang ibabaw mga ka-TH upang yung mga dinadala nilang item, gold bar, at mailalagay nila na maayos doon sa makailalim. At sabi nga mga ka-TH, yung pinakailalim noon at ang ibabaw nyon ay tinatawag na nila na bedrock, yung solid semento o tinatawag nilang solid
na yung pangibabaw nila pangtakip, yung solid cemented yan na bedrock. So ganyan ginagawa nila mga katiits. Malaki yung ibabaw ang ginagawa nila. Tapos ginawa nila ay hagdanan style. Upang pagbaba, pasa-pasa yan. Hanggang dito na lang mga katiits. Thank you for watching. God bless us always.